2, 3. Ayan. Ayan. Dito, ayan. That's what. Ayan. O, sabay tayo kasi. Sige. O, tagilid mo konti, ha? Ayan na. Ayan. Teka. Ayan na, tagilid mo. Ayan. Naku, teka, sandali. Hindi ka kasi sumasabay sa akin. Pag sinabi ko tagilid mo, tagilid mo. Okay, sabay tayo, ha? On the count of 3. Okay. 1, 2, 3. Tagilid ko, te. Ayan. Ayan na, sandali. Bakit ba ayaw pumasok? Pasok ba? Kala ko ilalabas. Isa sa mga sumikat na komedyante noong dekada 90 si Kaloy Alde o mas kilala sa pangalang Ogag. Lahat ay humalakhak sa bawat panat niya. Inaabangan siya lagi ng kanyang mga taga-subaybay sa mga pinagbibidahan niyang palabas sa telebisyon tulad ng Ogag at maging sa ilang pelikula gaya ng Sergeant Larry Liar. Ngunit nasaan na nga ba ngayon ang tinaguriang Mr. Bean of the Philippines? Bakit tila nawala ng kinang ang kanyang bituin? Naging tindero ng tinapa, daing at balut si Kaloy o Carlos Alde sa totoong buhay noong siya ay binata pa. Paminsan-minsan ay tumatambay, kung minsan ay naghahanap ng pwedeng pagkakitaan. Natural na raw sa kanya ang pagiging palabiro at dahil sa galing sa pagpapatawa, dito rin niya naakit ang kanyang unang nobya na ngayon ay asawa na niya, si Roda. Hindi pabor ang mga magulang ni Roda sa kanilang relasyon. Hindi raw kaya ni Kaloy na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. Kaya naman sa hindi inaasahang pagkakataon, inilayo si Roda ng kanyang mga magulang kay Kaloy at ipinadala ito sa Amerika. Ngunit ang pangyayaring ito ay hindi hinayaan ni Kaloy na sirain ang buhay niya. Sa katunayan, dito na siya mas nagkaroon ng lakas ng loob para makakuha muli ng trabaho at kumita ng pera. Unang nadiskubre ang galing sa pagpapatawa ni Kaloy noong nanalo siya bilang first runner-up sa Tanghalang Tawanan, isang talent search program sa telebisyon sa mga komedyan. At saka gusto ang makapagtrabaho sa industriya ng telebisyon, nagsimula siya bilang isang utility man at tagatimpla ng kape. Ito ang naging hakbang niya para mas makilala siya ng mga tao sa likod ng kamera. Noong una ay umi-extra lamang siya at ginagawang katatawanan, pero hindi nagtagal ay nabigyan na rin siya ng sariling palabas sa telebisyon, ang sitcom na Ogag. Sa palabas na ito ay mas tinangkilik siya ng publiko. Dito na rin nagsimulang dumagsa ang iba't ibang proyekto na pinagbidahan niya tulad ng No Read, No Write Pero Wais at Pares Pares Trip ng Puso. Dahil sa pagsusumikap ni Kaloy, ito rin ang naging daan para muli sila magkabalikan ni Roda matapos ang 15 taon. Muli niyang niligawan ito. Nang makita ng mga magulang ni Roda na seryoso ang nararamdaman niya para dito, hindi na sila nagdalawang isip pa na payagan ang relasyon ng dalawa. Hindi nagtagal at nagpakasal na sina Kaloy at Roda at binuo ang kanilang sariling pamilya. Tila isang hamon ang dumating sa buhay ni Kaloy. Unti-unti nang nabawasan ang nooy nakapilang mga proyekto sa kanya. Ang ibang palabas niya, itinigil na lamang dahil hindi na kumikita. Masyado niya itong dinamdam dahilan para takasan niyang problema gamit ang droga. Ito rin ang nagudyok kay Roda na iwan ng asawa, ngunit ang pagdadalang tao niya ang nagbigay ng lakas ng loob at nagsilbing inspirasyon ni Kaloy para wag siyang mawala ng pag-asa. Naging masigasig si Kaloy at nagbakasakaling mapasama sa cast ng ilang programa sa telebisyon at pelikula, ngunit hindi ito nangyari. Sa isang pagkakataon ay muli siyang nabigyan ng pagkakataong magpatawa muli sa isang entablado sa Bulacan, pero hindi na siya tinangkilik ng publiko. Sinubukan kong magpatawa. Hindi sila natawa. Pinaalis nila ako sa entablado. Malungkot na pag-amin ni Kaloy sa kanyang asawa. Sa kabila ng sunod-sunod na hamon na dumating sa buhay ni Kaloy, hindi umalis sa kanyang tabi si Roda. Siya ang kanyang naging sandigan. Siya ang tanging nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya para muling ipagpatuloy ang buhay. Taong 2015 nang ma-feature ang kanyang buhay sa Wish Ko Lang na ginampanan ng komedyanteng si Pekto. Isang taon na raw ang lumipas mula nung huling lumabas si Kaloy sa kamera. Ayon kay Kaloy, isang taon na umano siyang hindi humaharap sa kamera at yun na raw marahil ang pinakamatagal na panahong naging matamlay ang kanyang karera. Para mairaos ang pangailangan nila, katulong ni Kaloy ang kanyang asawa sa pagbabantay ng kanilang sari-sari store. At para naman daw hindi masayang ang ibang oras ay iginugugol na lamang niya ito sa pagtitinda ng barbecue at iba pang ihaw-ihaw tuwing hapon. Tila naging isang halimbawa si Kaloy na kung minsan ang buhay ng tao ay nasa itaas, kung minsan naman ay nasa ibaba. Isa itong gulong ng kapalaran na puno ng iba't ibang hamon sa buhay. Hulyo 22 taong 2022, pumanaw ang veteran comedian at tinaguriang Mr. Bean ng Pilipinas na si Carlos
Kaloy Alde. Siya ay 60 taong gulang. Kinumpirma mismo ng ilang celebrities na malapit sa veteranong komedyante ang malungkot na balita sa pamamagitan ng mga mensahe ng pakikiramay sa social media. Walang naging official statement ang asawa ni Kaloy na si Rhoda Poral Alde at anak na si Marley hinggil sa pagpanaw ng komedyante, pero makikita noon na ang display photo sa kanyang Facebook ay kulay itim. Nagbahagi rin siya ng quote card mula sa FB group World of Prayers kung saan nakasaad ang dasal sa Panginoon tungkol sa paghingi ng lakas at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Bumuhos noon ang mensahe ng pakikiramay sa social media mula sa mga nakasama at nakatrabaho niya sa mundo ng showbiz kasabay na pasasalamat sa lahat ng magagandang alaala na iniwan ng komedyante. Post ng aktor na si Alwin Oitingco, I love nature. Ang joke mo na di ko malilimutan. Salamat, Kuya Kaloy Carlos Alde. Hashtag rest in peace Kuya Kaloy Carlos Alde. Wala nang sisigaw ng tape rolling sabay ng paggulong ng masking tape. Wala na ding pustiso na itatago si Kuya Long. Wala nang kajamming si Empoy sa pagnap. Condolences to the whole family. Hashtag Ogag, hashtag Lokomoko, hashtag Tropamoko. Ang mensahe naman ni Chaco Nanan. Ayon naman sa post ni Rafi Kalikdan, isa sa pinakatinitingala ko sa entertainment industry, walang tulad ang comedy mo. Isang karangalang makatrabaho ang isang katulad mo, Kuya Kaloy. Carlos Alde, aka Ogag ng Pinas, maraming salamat sa mga masayang alaalang nabigay mo sa aming lahat. Isa kang alamat. Rest in peace, Kaloyski. Hashtag rest in peace, Kuya Kaloy Carlos Alde. Wala nang sisigaw ng tape rolling. Magkahalong swerte, sipag at pakikisama. Ito raw ang mga naging sangkap kaya naging ganap na artista si Carlos Kaloy Alde. Sino raw kasi ang mag-aakala na ang isang kagaya niyang tindero ng balot, daing at tinapa ay magbibida sa pelikula at telebisyon? Tadhana ang nagdikta ng kanyang kapalaran. Matapos manalo sa isang patimpalak, nalinya na siya sa TV production. Nagsimula bilang utility hanggang sa nag-extra at nakitang may ibubuga rin sa pagpapatawa. Hanggang sa napabilang na siya sa mga cast ng ilang sitcoms at comedy shows. Mamaya, abot ko sa sukli. Sukli ko 25. Yes po. Sige po. Pagkalulupit ng mga yan. Ang lupit ng tao yan. Sino po? Yung doktor. Bakit po? Yung isa nagtitinda ng sandwich, umakyat. Pinayagin na umakyat para makapagtinda. Samantalang ako tao rin. Nagtitinda lang ako, vendor din ako. Hindi ako pinayagin umakyat. Saan ba yung konduktor ito? May pinipili. May pabili pa naman ako. Ano ba tinihinda nyo? Papag, ay no, may one take one, yung isa green. No? Bayad McLaren. McLaren. Siya na nga tutulungan ayaw pa. Walang-wala na nga, ang taas-taas pa ng pride. Di ba niya alam? Too much pride kills the cat.